Bago po ang lahat ay nais ko po sanang magpasalamat sa walang sawa po ninyong paghahatid ng maganda at totoong istorya mula po sa inyong mga taga-subaybay. Ang iba ay kinapulutan ko ng aral at naging inspirasyong sumulat rin sa inyo upang maglahad ng isang kwentong nagbigay sa akin ng matinding pagsisisi. Isang pagkakamaling hinding-hindi ko makakalimutan. Naway ipagpaumanhin ninyo ang aking karahasang mailahad ang aking kwento. Ang mga pangalang aking babanggitin ay hindi po tunay na pagkakakilanlan. Nais ko pong maging pribado ang aking pangalan upang mapangalagaan ang aking mga mahal sa buhay, upang makaiwas sa mga taong walang ibang hinangad kundi ang saktan ang damdamin ng kapwa nila. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martin. Hindi po ako nakapag-aral ng sekundarya at grade 1 lamang po ang natapos ko. Ito ay dahil wala pa noong sapat na paaralang pinapasukan dahil malimit bumaha sa aming lugar. Tanging ang tulay lang ng lubid ang aming dinaraanan. At kung minsang malaki ang tubig, hindi kami pinapayagang makatawid. Mas lamang po ang walang pasok kaysa ang mag-aral, kaya napagod na po ako sa ganong paraan. Nagkasya na lamang po ako sa pag-aaral kasama ng aking ina. Mahirap lang po kami. Pangingisda ang hanap buhay ng aking ama at labandera naman ng aking ina. Habang ako, pangarap ko po talaga ang maging isang sikat na antingero. Nangyari po ito taong 1962, kung saan ay 20 taong gulang pa lamang ako. Isang umaga, kasama ko ang aking ama nang utusan kami na magbuhat ng labada ni nanay. Oh, Martin, ikaw na yung magbuhat sa isang batya ah. May lakad pa ako eh. Gusto mo, magdala ka lang ng kaya mo. Pero tay, masyado po itong marami. Huwag na muna kayong umalis tay. Natatakot po kasi ako sa ilog na mag-isa eh. Ay, ano ba ginaarte mo? Sumunod ka na lang. Kailangan ko lang talaga umalis. Saan naman kasi kayo pupunta? Gusto ko na lang sanang iwanan si tatay para siya na ang magbuhat ng labahan ni nanay. Hindi ko alam kung bakit tuwing gabi ay pumupunta siya sa karatig baryo. Ang kinatitirikan ng aming bahay ay malayo sa mga kapitbahay. Yari sa bubong na kugon at kawayang pinitpit upang gawing dingding. Sa wali naman ang aming silid. Kaya naman nang tumigil ako sa aking pag-aaral, ay tumulong na lang ako sa aking ina upang ihatid ang mga nilabahan niya sa mga taong nagpapalabas sa kanya. At kung minsan, naglalako ako ng isdang nahuhuli ng tatay. Nagmistula akong isang batang alipin ng sarili kong mga magulang. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil pinili ko ito sa halip na mag-aral. Tama lang yan sa'yo. Hindi ka kasi nakapag-aral kagaya ko. Eh habang buhay ka ng ganyan. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Eh tay, saan naman po tayo pupunta? Maghahanap ng mga aswang para bayaran tayo ng kapitan. Nang kahit pa paano, may silbi naman yung pagiging tambay mo. Tumutulong naman po ako sa inyo. Isa pa, di naman po totoo ang mga aswang eh. Sumama ka nga. Di ba nagtatanong ka kung saan ako pupunta? Pwes, isasama kita sa kabilang baryo. May mga aswang na po ba kayo napatay, tay? Oo naman. Sa dami halos hindi ko na alam kung anong uri pa ng mga aswang ang nagtatago sa baryo ng Dinapilan. Halos naubos ko ang aking oras sa pakikinig ng mga kwentong aswangan ng aking ama. Natigil lamang yon nang biglang dumating si Leia para maligo sa ilog. Napakaganda niya. Hindi ko nga sinasabi sa aking ama na may gusto ko sa babae. Kahit hindi ko kayang buhatin ng labahan, ay pinilit ko mapansin lang ni Leia. Misteryosa ang pagkatao niya para sa akin, lalo na nang malaman kong nakatira siya sa malayong kagubatan at walang batid ng mapapagkilanlan. Ang bahay nito ay malapit sa ilog na kung saan madalas maglaba ang aking ina.
napakagandang bata ah. Tapos, isang naliligo sa ilog. Leia ang pangalan niya, Tay. Madalas ko siya nakikita nakamasid sa ating ginagawa. At kung minsan, nakikinig rin siya ng mga kwento niyo mula sa malayo. Abay sa tono ng pananalita mo parang may gusto ko sa kanya. Ay mag-iingat ka sa magaganda. Kadalasan, mga peke sila. Tayo naman umiral na naman ang pagiging husgador ninyo. Oh, bakit ka nagagalit? Napaghahalata ka tuloy. May iba po tayo ng usapan, Tay. Sino kaya yung matandang madalas kong makitang kasama ni Leia? Nakakagulat kasi madalas na pagsulpot-sulpot paminsan-minsan ng matandang lalaki. Yung may mahabang balbas. Kasamang magandang si Leia. Nang mga panahong yon, umibig ako kay Leia. Kaya halos lahat ng tungkol sa kanya ay alam ko. Kaya pagkatapos kong maihatid ang labahan, ginawa ko ang lahat para tuluyang magpakilala sa kanya. Totoo? Gusto mo rin ako? Tanong ko nang minsan kaming nagkausap sa tabing ilog. Ang sabi niya, sa araw daw ako dumalaw sa kanya sapagkat malupit at mahigpit raw ang lolong nagpalaki sa kanya. Hindi ako sumuko na ligawan siya hanggang nahulog na rin ang loob niya sa akin. Hindi nga nagtagal, naging asawa ko siya at dito nagsimula ang kakaibang karanasan ko sa piling niya. Ay, anong plano ninyo? Buntis na si Leia. Maghahanap po ng trabaho, Tay. Yung hindi na po manunugis ng aswang. Oh, anong mali sa pagiging manunugis ng aswang? Sandali nga. Itong si Leia, pinapayagan mong lumabas pa ng gabi. Alam mo namang buntis yan. Delikado sa kanya. Mabangong mabango siya sa mga aswang. Tama si tatay. Madalas kong napapansin habang buntis ang aking asawa, napapadalas ang pagpunta niya sa ilog kasama ang kanyang lolo. Nang malaman kong magaling na manggagamot si Lolo Teban, saka lang ako napanatag. Hindi ko alam na napapansin din pala ito ni tatay. Pumupunta po kasi siya kay Lolo Maselan daw pong magbuntis si Leia. Kaya madalas sa gabi siya umaalis. Abay kahit na. Dapat sinasamahan mo kasi buntis siya. Paano kung mapangamuyan yan? Yun na nga rin po sabi ko Pero magagalitin si Lolo at ayaw magambala ng ibang tao. Isa pa, hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagkakausap tungkol sa pagsasama ninyo Nagulat na lang ako na magkasama na kayo at hindi man lang hinahanap itong si Leia. Abay, babae pa naman. Dahil sa mga puna ni tatay, ay naisipan kong palihim na sundan si Leia. Nang minsang magising ako na tahimik siyang bumangon para umalis ng bahay. Pero habang sinusundan ko siya sa gitna ng gubat, bigla itong naglakad pabalik sa bahay. At ako ay naiwan sa aking pinagkukublihan. Sa aking paglalakad ay hindi sinasadyang naligaw ako at napadpad sa gitna ng kagubatan. Nadiskubre ko ang isang puno ng saging na nagsisimulang bumuka upang magbigay ng masarap na bunga. Nasa tapat ito ng sikat ng bilog na buwan at nakakapitan ng mga damong ligaw na gumagapang. Mutya sa puso ng saging? Bigla ko tuloy na alala yung mga kwento sa akin ng aking ama. Isang anting-anting mula sa mutya ng saging. Ayon pa nga rito, kinakatakutang mutya raw ito sa bayan ng Kapalonga. Pabulong kong sabi habang kinakausap ang sarili. Bigla kasing nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko naman kasi alam noon ang panganib na dala ng mutya dahil ang alam ko, mabisang anting-anting yon pagdating sa paggagamot. Sa takot ko nagmadali akong umuwi ng bahay. Saka ko na lamang babalikan kapag sumapit ang araw ng Biyernes. Hoy! Saan ka na naman pupunta sa ganitong oras ng gabi? Tay, magpapahangin lang po. Iiwan mo ang iyong asawa nang walang kasama. Ay pambihirang bata ito. Hating gabi, habang mahimbing na natutulog ang aking asawa,
Bumangon ako at pumuslit patungo sa gitna ng gubat kung saan naroon ang nag-iisang puno ng saging. Kaya lang, nakita ako ng aking ama, kaya't napilitan akong ipagtapat sa kanya kung saan ako pupunta. Tanga ka ba? Mapanganib ang pagkuha sa butya ng saging. Pero gusto ko pa talaga magkaroon ng agimat para naman may magagawa na rin ako para tulungan kayo. Biyernes ng hating gabi ang pagbuka ng puso ng saging. Dapat ay abangan mo ang pagbagsak ng butya mula sa puso nito. Wala kang anumang dalang sandata. Kasama kasi yun sa sangkap na kung sakaling bumagsak yun sa bibig mo, kailangang matalo mo ang mga aswang na magtatangkang agawin ang mutya sa'yo. Kapag nagkamali ka, buhay mo ang magiging kapalit. Samahan ninyo ako, Tay. Abay, walang kasamang asawa mo. Buntis pa naman si Leia. Pero bihira lang po ang ganitong pagkakataon, Tay. Nakikiusap ako, Tay. Hindi madali ang pagkuha ng mutya, anak. Dahil wala kang gagamiting sandata. Yun ang dahilan kung bakit walang nangangahas na sumubok kumuha ng mutya. Natatakot silang mapaslang ng mga halimaw at aswang na nagpabantay rito. Pero hindi ako napigilan ni tatay. Sumubok pa rin akong kunin ang mutya habang naiwan si tatay para magbantay sa aking asawa. Pagdating ko sa tapat ng saging, naghintay ako ng ilang minuto. Halos tambulin ng malakas na kaba ang puso ko. Gusto kong tumakbo na lang at huwag nang kunin ang mutya. Pero mas nanaigang pagnanasa kong maging isang mahusay na antingerong manunugis. Gagamitin ko yon upang kumita ng salapi at maiahon ko sa kahirapan ng aking pamilya. Naging mapaghangad ako ng oras na yon at walang pakialam sa maaaring kahinatnan ng aking mga gagawin. Ayan. Unti-unti nang bumubuka ang puso ng saging. Teka, itim na bato ang papalabas sa bunga. Aabangan ko na lang dito sa lupa. Pero kailangan ko raw itong saluhin gamit ang bibig ko. Mas lalong bumibilis ang tambol ng aking puso habang nag-aabang sa bato. Lalo na nang sumayad ito sa aking bibig. Nasilayan ko ng malinaw ang bilog na buwan. Dali-dali akong napatayo at ipinaling ang aking paningin sa paligid. Humangin ng malakas, lumamig ang kapaligiran. Isang kakaibang nilalang ang nahagip ng aking mga mata mula sa madilim na sulok ng mga punong kahoy. Namumula ang mga mata at pakurap-kurap ang mababangis na hayop. Umalulong ang mga asong lobo at nagliparan ang mga paniki. Dala ng labis na takot na aking nararamdaman, napatakbo ako patungo sa aking tahanan. Diyos ko! Hinahabol ako ng mga aswang! Mabilis ang takbo ko na halos hindi sumasayad ang aking mga paa sa lupa. Paglingon ko, nakita kong kasunod ko ang mga aswang na lumilipat. Sinusundan nila ako kahit saan ako magpunta. Ang manananggal ay totoong nasilayan ko at nakapangingilabot ang kanyang itsura. Magulo ang buhok at tulad ng sa paniki ang kanyang mga pakpak, lumilikha rin siya ng ingay na masakit sa tainga. Hindi ko alam kung gaano kabilis ang ginawa kong takbo. Diyos ko! Ayaw nila akong tantanan. Dapat pala nagdalaman lang ako kahit itak. Ano nang gagawin ko? Sa bandaron, may papunta yun sa bahay. Patuloy ang ginawa kong pagtakbo sa makipot na daan patungo sa aming tahanan. Habang walang patid ang aking dasal na sana ay huwag akong maabutan ng mga aswang. Tila nais akong paglaruan nang makita kong mas nauna pa siya sa aking tirahan. Nakabuka ang pakpak sa bubong ng aking bahay. Nanlilisik ang mga mata at nakalabas ang mahabang pangil. Martin! Bilisan mo, tumakbo ka na! Kailangan mong mailihis o mailigaw ang mga aswang na humahabol sa'yo! Paano po, Tay? Narariyan siya sa bubong! Kailangang hindi nila malaman ang landas sa tunay mong tahanan.
sapagkat hahabulin ka ng kamalasang walang katapusan. Huli na po, Tay. Nadala ko na siya sa ating bahay dahil sa labis na pagkataranta. Bilisan mo! Pumasok ka rito sa bahay at isarado ang lahat ng bintana. Samahan mo agad si Leia at ako naman ay magsasaboy ng asin para hindi sila makapasok. Pero napasok na po tayo ng mga aswang! Dali-dali akong nagpunta sa aming silid ni Leia, pero nakita kong may halimaw na nasa tabi ng aking asawa. Dala ng aking pagkabigla ay napatakbo ako sa labas ng aming bahay. Nagawa kong iwanan si Leia sa bahay kasama ng aking ama upang iligtas ang aking sarili. Kahangalan at kaduwagan ang namayani sa aking pagkatao ng mga oras na yon. Nabigla ako sa aking mga nakita dahil kahit sa paligid ay naroroon ang mga aswang at nakikita ko silang papalapit sa aking kinaroroonan. Mas lalo kong binilisan ng aking takbo. Tulong! Tulungan ninyo ako! Malakas rin ang aking hiyaw na siyang nagpabagsik sa takot na aking nararamdaman. Bigla kong pinagsisihan ng aking mga nagawa nang maramdamang hinahabol na ako ng kampo ng kadiliman. Wala akong tiyak na patutunguhan ng gabing yun. Mabuti na lang at mag-aagaw na ang dilim at liwanag ng mga oras na yon. Kaya biglang nawala ang mga halimaw na humahabol sa akin. Pagbalik ko sa bahay, naroroon ang aking ama habang nagkakape. Maaga talaga itong gumigising dahil nangingisda pa ito sa dagat. Nagtataka man, ay nagawa muna nitong pakalmahin ang aking habol-hiningang pagsasalita. Habang nakakalog ang katawan sa labis na panginginig ng aking kalamnan, bumalatay ang galit nito sa muka. Ano ba ang nangyari? Bakit bigla kang nagtatakbo papalabas? Iniwan mo ang asawa mo! Natakot po ako, Tay. Patawarin ninyo ako. Kumusta si Leia? Ginawa ko naman ang sinasabi ninyong kuhain ng anting-anting bilang isang antingero gamit ang mutya ng saging. Nagkagulo-gulo nang dinumog ako ng mga aswang. Nakasalampak ang aking ama ng upo sa upuang yari sa kahoy. Hindi makapaniwalang nagawa ko yon. Hindi na siya nakapagsalita dahil ang totoo, nangyari na nga ang mga kinatatakutan niya na gagawin ko. Napakamot pa nga sa ulo. Anak, walang katotohanan ang tungkol sa butya ng saging. Ito'y isang haka-haka ng sinaunang kwento ng sa ating bayan. Ngunit papaanong may papaliwanag ang mga nangyaring ito sa'yo? Sinasabi niyo pong walang katiyakan ng kapangyarihan ng mutya. Subalit, ang natitiyak ko lang ay ang mga halimaw sa dilim na nakita ko kagabi. Lahat sila! Totoong mga aswang! Napahagulgol na lamang ako sa iyak at takot. Sa isip ko, kakayanin ko, makamit ko lang ang pangarap kong maging isang antingero. Hay, wala kang karapatang maging isang antingero. Duwag ka! At dahil sa sinabi ng aking ama, tila nawala ang aking pag-asa. Dahil nga sa lakas ng ingay na nilikha ko, nagising na rin pati ang aking ina na walang kaalam-alam sa mga nangyari kagabi. Lahat sila, batid ang tungkol sa kinatatakutang mutya. Ngunit kagaya ng sinabi ng aking ama, ito ay bahagi lang din ng kanilang paniniwala. Dahil ang mutya ng saging, wala pang sino man ang naglakas ng loob na kunin yon sa takot na habulin ng mga kamalasan. Nang makabawi sa takot, ay nahihiya akong nagpakita kay Leia. Nadatnan ko si Leia habang nakaupo sa pintuan ng aking silid. Nagtatanong ito kung saan ako nanggaling. Bakit ko raw siya iniwan? Ngunit mas pinili kong huwag na lang isalaysay sa aking asawa ang mga nagawa ko ngayong gabi. Sumilip rin sa pinto ang aking ina, nagulat sa aking itsura. Magulo kasi ang aking buhok at marumi ang aking damit. Paano kung nagawang iwan ang aking asawa sa ganoong pagkakataon? Ganito na pa talaga ako kaduwag? Napayakap na lang ako sa aking asawa upang hindi na nila malaman pa ang mga nagawa ko.
habang tahimik lang itong nakamasid sa marumi kong suot na damit. Hindi ko inakalang aabot sa ganito ang pagdadala ko sa mutya ng saging. Dahil hanggang sa panaginip, nakikita ko yung mga aswang na hindi nila ako pinapatulog. Binabangungot ako. Hindi ko na nga alam kung ano ba ang totoo sa hindi. Dahil lang minsang managinip ako tungkol sa manananggal na nakalaban ko. Pinagtataga ako yon hanggang sa mamatay. Nagulat na lang ako ng pagkagising ko. Nasa gitna na ako ng mga tanim kong mais. Doon ko nasaksihan kung putol na yon at wala nang natira. Dahil nagpatalo ka sa kaduwagan mo. Gusto ko na po itong matanggal, Itay. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo, anak. Pero naging matigas ang ulo mo. Nawalan ako ng pag-asa at kinatakutan ko ang lahat ng mga tao nasa aking paligid. Natatakot ako makapatay ng aswang sa halip na ang tingerong magtatanggol sa aking pamilya. Sa una lang yan, Martin. Nasa loob na ng iyong katawan ng mutya. Kaya wala ka nang magagawa kundi ang tanggapin ang kapangyarihan ng mutya. Unti-unti kang magiging kakaiba sa lahat. Hindi ko naman kasi alam na ganito magiging kahihinatnan ng mga paghangad ko sa mga bagay na may kapalit tayo. Patuloy akong namuhay at madalas mainit ang aking ulo. Ito ay dahil sa mga nakikita kong aswang na hindi madalas makita ng ibang tao. Ang aking asawang si Leia ay nagbago na rin ang pakikitungo sa akin. Lumayo ang kanyang loob dahil sa mutya at kinatakutan akong lapitan. Hanggang isang araw, dumating si Mang Ben kasama ang buntis nitong asawa. Martin, tulungan mo kami. Nilapitan na namin ang lahat. Ngunit nananakit pa rin ang tiyan ng asawa ko. Sa gabi naman ay hindi ako pinapatulog ng manananggal na gumagambala sa amin. Nakikiusap ako. Martin, tulungan mo kami. Wala ho akong alam sa pakikipaglaban. Susubukan ko pa rin tulungan kayo mag-asawa. Salamat, Martin. Hinawakan ko ang tiyan ng asawa ni Mang Ben at nalaman kong napapangamuyan na ito ng aswang. Gumamit muna ako ng baon na may baga, saka nilagyan ko ng tawas para tanggalin ang amoy ng sanggol. Anak, lumiliwanag ang iyong mga kamay. Umiepekto ang mutya. Kailangan kong suubin ng tawas ang inyong asawa at painumin ng dinikdik na luya. Sinunod ko lang ang sinasabi ng aking isipan. Laking gulat nila nang mawala ang pananakit ng tiyan nito. Sa labis na katuwaan, ibinigay nito sa akin ang salaping dapat ay ibabayad sana sa ibang nauna nitong nilapitan. Pero tumanggi ako. Kasunod ang biglang pag-atake ng manananggal sa aming bahay. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakaramdam ng takot. Pinatunayan ko sa aking asawa na hindi na mauulit ang nagawa kong kaduwagan noon. Kinuha ko ang tirador sa aking silid at bawang mismo ang aking ginawang bala. Saktong paglapit nito sa amin ay siya namang pag-asinta ko sa kanyang bibig. Halos masunog ang buong mukha ng manananggal pero napalayas ko ito. Maraming salamat sa tulong mo, Martin. Nakipagkamay sa akin si Mang Ben bilang pasasalamat sa aking nagawang kabutihan sa kanila. Pagkatapos noon ay kumalat sa buong baryo ang ginawa kong pagpapagaling sa asawa ni Mang Ben. Dumami ang pila ng mga taong nais na humingi ng tulong ko. Bukod sa pagiging antingero, ay naging isa rin akong albularyo. Marami akong napagaling na may mga sakit. Naaawa na ako sa iyo, anak. Palagi ka nalang umaalis ng gabi. Kailangan po tayo eh. Kahit pagod na po ako. Lingid sa kaalaman ng iba, nagdudusa ang aking kalooban tuwing sumasapit ang gabi. Dahil kailangan kong matulog ng malayo sa aking mag-ina at walang katabing itak na maaaring magamit ko sa tuwing babangungutin ako. Isang araw, nagkaroon ako ng isang pasyente. Ang lolo mismo ni Leia. Dumalaw sa akin at may dalang pera at mga prutas. Gusto ko lang malaman kung totoong nakakapagpagaling ng sakit ang mutya ng saging. Hindi ko po alam, Lo,
kung bakit nagkaroon ako ng ganong kakayahan. Ano po ba ang inyong sakit? Alamin mo kung ano. Gusto ko malaman kung tunay nga. Abad! Tay! Saway ko sa aking ama na hindi maganda ang dating nito kay Lola Teban. Masyado pong malaki itong binabayad niyo sa akin. Pasensya na pero hindi po ako nagpapabayad eh. Itabi na lang po ninyo yung mga yan. Ibigay mo na lang kay Leia. Hindi naman bayad yan eh, kundi pasalubong. Isa pa, hindi pa yan sapat sa panganib na kakaharapin mo hanggat nasa iyo ang mutya. Po? Napakunot ang noo ko sa mga sinabing yon ng matandang kaharap ko. Maraming nalalaman ang lolo ni Leia at batid nitong nasa akin ang mutya. Dalawa lang kami sa silid, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya ng matanda sa akin. Nakapagtataka ang mga salitang binitiwan nito. Isang babalang nagpakaba sa aking isipan. Pero hindi ako nagpahalata dahil katabi ko ang aking ama. Ano pong ibig niyong sabihin sa anak ko? Hindi alam ng marami ang panganib na dala ng mutya. Maaring ikaw mismo ang maging kabayaran o buhay ng isa sa mga mahal mo sa buhay. Kaya hanggat maaari mag-iingat kayo. Uuwi na ako. Salamat pero sa ibang araw na lang ako magpapagamot. Nagmadali na itong lumabas ng silid. Hinabol ko pa ang matanda hanggang sa labas, ngunit napakabilis nitong naglaho. Wala ring ibang taong nakapansin sa paglabas ng matanda sa pintuang yon. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Pilit kong iniisip ang ibig sabihin ng mga sinabi nito sa akin. Bigla akong kinabahan at biglang nag-alala para sa aking mag-ina, bagay na hindi ko pahihintulutang mangyari. Kahit ito pa ang lolo ng aking asawa. Pagkatapos maubos ng pila ay hindi ako dinalaw ng antok. Kung kaya lumabas muna ako ng aking silid. Sinilip ko na rin ang aking mag-ina bago taimtim na nagdasal para sa kaligtasan ng aking pamilya. Subalit, dumating si Mang Ben. Martin! Tulungan mo ako! O Mang Ben, bakit po? Samahan mo ako! Nakikiusap ako! Tulungan natin ang asawa ko! Nagmadali akong sumama kay Mang Ben. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang makitang wala ng buhay ang asawa nito. Wakwak ang tiyan, nakadilat ang mga mata, at lumalabas na rin ang mga dugo nito sa bibig, tenga at ilong. Napahagulgol ng malakas si Mang Ben. Ilang araw pa lang ang lumipas matapos ko siyang gamutin. Ay mawawalan lang pala ng buhay ito. Sa masaklap na kamatayan. Nakaramdam ako ng bigat sa aking kalooban. Hindi ko alam kung para saan yon. Diyos ko, hindi kaya itong kapalit sa mga panggagamot ko sa aking pasyente? Pinabaliwala kong sinabi ni Lolo Teban. Hindi kaya itong tinutukoy niya? Dahil wala naman akong sapat na batayan kung tama ba ang isinisigaw ng aking isipan, inihiga ko na lamang ang pagod kong katawan nung ako ay umuwi ng bahay. Habang nag-iisip pa rin sa mga posibleng nangyari. Habang nakahiga, nakaramdam ako ng bahagyang paggalaw sa bubong ng aking bahay. Tila nilalang na sinisira ang bubong naming yari sa kugon. Dahan-dahan ko yung sinilip at doon ko nakita ang isang nilalang na may pakpak, putol ang katawan. Isang manananggal na umatake sa aking tahanan. Inilabas ko ang asin at sinabuyan siya. Namilipit ito sa sakit at lumipad papalayo sa aming bahay. Ang manananggal na yon, ang pinaghihinalaang kong pumatay sa asawa ni Mang Ben. Katapusan mo na ngayon! Ngayong nagliliwanag na ang aking mutya. Makakaramdam ka ng init na katulad sa init ng sikat ng araw hanggang sa malusaw kang hayop ka. Katulad ng aking inaasahan, nakapatay ulit ako ng aswang. Nakatulugan ko na ang mga nangyari. Sa tagal kasi ng panahon, nasanay na rin ako sa aking mga nakikita. Nang magising ako, ay maliwanag na ang paligid. Habang pila at maingay na ang mga taong nanggaling sa iba't ibang lugar. May panibago akong nararamdaman sa aking paligid. Isang panganib
na hindi ko mawari kung ano. Subalit itinuloy ko pa rin ang aking panggagamot. Parang lumulutang ako sa sobrang saya habang pinagmamasdan ang perang nalikom ko mula sa mga taong nagbayad sa akin ng bukal sa kalooban nila. Ito raw ay bigay at hindi raw ito bayad. Martin, mukhang marami na ang pera mo sa mga bigay lang ng tao. Pero tandaan mo, nawawala rin ang bisa ng mutya kapag ginamit mo ito sa kasamaan. Tay, pakiramdam ko po nagawa ko ng pangarap ko dati. Dali, ano yung ingay na yun? Parang nagkakagulo sa labas Martin, mukhang marami na ang pera mo sa mga bigay lang ng tao. Pero tandaan mo, nawawala rin ang bisa ng mutya kapag ginamit mo ito sa kasamaan. Tay, pakiramdam ko po nagawa ko ng pangarap ko dati. Dali, ano yung ingay na yun? Parang nagkakagulo sa labas Tay! Diyos ko, namatay rin daw yung aking pasyenteng ginamot ng isang araw. Katulad ng pagkamatay ng nauna. Ganun rin ang nangyari sa iba pa. Anong nangyayari? Bakit isa-isa silang namamatay? Baka naman nagkataon lang yun, anak. Nagkataon o kapalit ng pagpapagaling ko sa kanila. Para akong binuhusan ng malamig na yelo nung magsimulang magkagalito mga pasyente ko, Tay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagsisimula na rin silang umalis sa kanilang mga pila. Lahat sila natatakot sa akin. Mahal pa raw nila ang kanilang buhay at hindi raw sila magpapagamot sa akin. Sa klase ng kanilang pagsasalita, tila akong sinisisi nila sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala akong kasalanan, Tay. Ang dating magiliw na pakikitungo sa akin, ngayon ako'y iniiwasan at kinukutya. Mas gusto ko na lang na magkulong sa aming tahanan kaysa ang lumabas. Tahimik lang ang aking asawang si Leia. Dahil abala ko sa aking mga ginagawa, ay hindi ko na napagtuunan ng pansin ang aking mag-ina. Bakit matablay ka? Sa isang iglap, Tay, nawala yung mga taong naniniwala sa akin. Ganito ba talaga ang mundo? Kahit sa dami ng nagawa mong kabutihan, isang pagkakamali lang, nakalimutan na nila ang mga nagawa kong kabutihan. Wala man lang akong magawa para sa'yo, anak Habang tumatagal, padalas ang masasamang panaginip na dumadalaw sa aking pagtulog, Tay. Sa panaginip ko, naroon ang matandang nakausap ko nung nakarang araw. Sinasabi niya yung mutyang nasa akin ay may kapalit na suliranin at kung hindi ko raw yung may papasa sa aking salinlahi, ay kamatayan ko naghihintay na kabayaran. Kung hindi ako nagkakamali, ang lolo ni Leia ang siyang nagtanim ng saging. Ikaw ang lumalabas na nagnakaw nito. Kinakausap ka niya sa panaginip. Napaupo ako sa aking hinihigaang katre, kinakabahan at nakikiramdam. Nagtagal yon ng mahigit 5 minuto. Nang bumalik na sa normal ang paligid, saka ko lang naisip na isa lamang yung panaginip. Kaya't hindi na nagsalita ang aking ama. Sa halipay, kinuha niya ako ng tubig. Dahil sa mga naganap sa aking bangungot, sumibol ang hindi matatawarang takot sa aking puso. Naisip kong ipasa na ang mutya sa aking mahal na anak, kahit na ito ay magdadalawang taon pa lamang. Araw ng Biyernes, kailangang maibigay sa aking anak, saka iinom ng suka upang lumabas ang mutyang nasa aking katawan. Sa pagpasok ko ng silid ng aking mag-ina, nakapatay ang ilaw mula sa gasera, kaya naman binuksan ko iyon at lumiwanag ang kapaligiran. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla akong kinabahan nang makita ko si Leia. Nakaluhod sa tiyan ng aking anak. Wala itong paa. Isang manananggal ang aking nakikita. Nangingisay ang aking anak. Halos maubos ang lamang loob ng katawan nito. Ang lahat ng yon ay nasaksihan ko. Walang awa niyang pinatay ang sarili naming anak.
Tila nawala sa katinuan ng aking asawa ng mga sandaling yon. Dahil sa kapabayaan ko, nawala ang aking mahal na anak at ang aking asawa ay isa palang aswang na nangbibiktima sa mga tao sa aming lugar. Ito rin ang kumain sa mga napapagaling kong may mga sakit. Ang katotohanang tumambad sa aking harapan ay hindi ko lubos na matanggap. Diyos ko! Ang anak ko! Anong ginawa mo, Leia? Ikaw palang manananggal na palagi kong nakakalaban. Martin! Papatayin kita! Nagdilim ang aking paningin at nagawa kong kunin ang isang balot ng asin. Saka ko ibinuho sa putol niyang katawan na nakatayo sa aming kusina. Humiyaw ito sa sakit na nararamdaman. Nagwala sa loob ng silid na yon. At sa pagsikat ng araw, naglaho ito ng tuluyan. Naiwan ang katawan ng aking anak. Napaluhod ako sa kanyang harapan at niyakap na lang ang walang buhay niyang katawan. Kumalat sa buong bayan ng Kapalonga ang mga nangyari sa aking pamilya. Pinalayas nila ako sa aking tirahan at sinisisi rin ako ng sarili kong mga magulang. Wala akong ibang mapupuntahan hanggang humantong ako sa gubat na kung saan natagpuan ko ang nag-iisang saging na nakatanim doon. Dala ng matinding galit, tinibag ko yon at pinagpupuputol ang katawan hanggang sa wala nang natirang nakatayo sa katawan ng saging. Magmula sa araw na ito, ituturing kong sumpa ang mutya ng saging. Wala nang aswang ang mabubuhay sa lugar na ito. Napaluhod na lamang ako sa lupa habang tahimik na lumuluha. Labis akong nagsisisi sa aking mga nagawa. Ito ang naging kapalit sa mga nagawa kong paghahangad. Totoo nga kaya na dahil lang ito sa mutya ng saging? O dahil sa asawa kong matagal na palang kampo ng kadiliman? Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga nagawa kong pagkakamali, napapaisip ako kung nagkataon lang ba ang nangyari sa aking buhay. Ang totoo, nasa akin pa rin ang mutya ng saging. Maliban sa aswang, ay nakakakita na rin po ako ng mga multo. Hindi nila ako pinapatahimik, maging sa aking pagtulog. Madalas ko pong nakikita ang mga kaluluwa ng mga taong pinagaling ko at hinihingi nila sa akin ang hustisyang nararapat sa kanilang pagkamatay. Sa kasalukuyan, ay mag-isa na lamang po akong namumuhay sa lumang bahay ng yumao kong mga magulang. At kung minsan ay nakikinig sa inyong mga itinatampok na istorya sa inyong programa. Marami pong salamat at naway matagpuan ko na ang katahimikan sa aking puso. Sana'y mapatawad ko na rin ang aking sarili. Salamat po sa inyong pakikinig.